Thank you, Lord, for your presence this morning and for outpouring of the Holy Ghost and for sending us always visitors, Lord Jesus. And this is the result of our prayers, no? Every Wednesday, hindi lang Wednesday, but every time we pray. No, mga bisita po natin today, ang mga bisita ni Sister Donna, si Nika Kaibot at saka si Cesar Garcia. No, sila yung sa campus, natin, Sister Donna, mga student natin doon. Teachers, thank you, Jesus. Again, mga visitors natin from Nueva Ecija, from Cabanatuan. Ang dami na naman nila, Sister Presi, ano? No. Konti pa pala to, kasi binibilang ni Sister Presi, mga 70 pala yung mga apo niya doon. Sabi ko ba, konti lang kayo, ano? Yung mga angka niya, lalaki, yung apo niya, isa lang. So we welcome them in the most precious name of Jesus. Si Neil Jairo Garcia, nakareceive siya ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Si Mark Kaiser Garcia, no, naka-receive din siya ng Holy Ghost. No, also si Leah Joshua Garcia, si Ryzen Joseph Garcia, naka-receive din ng Holy Ghost yan. No, tapos si Maria Carlin Garcia, naka-receive din ng Holy Ghost. Tapos friend of Sister Presi, yung driver, si Kim Tabara, naka-receive din ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, itong isa, 8 years old, si Chloe Maris Palma. Nakasama rito eh. No? Tapos si Carla May Garcia, ganun din. Tapos yung visitor of Sister Marisa, si Verlico, tama po. No, Verlico. No, thank you, Jesus. Praise the Lord. Tapos apo ni Sister Ninya, naka-receive din ng Holy Ghost, si Altea Bendicio. Thank you, Jesus. No. May edad ka na, Sister Ninya. No. Hindi mo akalain niya. Sa edad natin, may mga apo na tayo. No? Thank you, Jesus. And also, Lord, thank you sa pagsama mo sa ating mga gawain. Tuloy-tuloy tayo every Saturday. No? Tuloy ang bilibid. 3 yung nagpa-baptize, no? In Jesus' name. So, thank you, Jesus. We praise you, Lord. Sa bagong baryo natin, tuloy-tuloy din sila. Maraming mga kabataan ang uma-attend din sa Bagong Silang, sa Cavite. No, 8 ang adults, ilan yung mga students doon, marami rin. Tapos, ayan, sa Bagong Silang po ito, no? Sa Bagong Silang. Yan, si Sister Giselle, nasa 39 pa lang siya niyan. Sabi niya, ate, hindi ako makapaniwala kasi no, alam ko mas matanda pa ako sa iyo eh. No? Hindi mo na sinabi yung tunay mong edad. Keep it a secret na lang. Ano? Dahil yan sa Holy Ghost eh. No, ayan, sa Bagong Baryo, sa Bagong Silang. Puro bago ito. No? No, at saka, thank you, Jesus. Sa Cavite, ganun din. No? Tuloy-tuloy din yung mga umatin sa atin doon. And also saan pa? Sa CIW, no, may 5 rin na naka-receive ng Holy Ghost. So, thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Tsaka mamaya, lahat ng sumasama sa outreach, may meeting tayo after the service. No, kasi kagaya sa CIW, kailangan maging equipped na tayo. No, pag every time may tao na nagre-receive ng Holy Ghost, no, sa atin na sumasama, dapat may idea, may knowledge na tayo. Kasi hindi sa lahat ng oras, yung mga leaders, elders natin, mga altar workers, kasama natin sila. Nung pagdating sa outreach, matimingan, magkaroon tayo ng mga services doon. So, anong gagawin natin? Ipapatawag pa natin yung mga altar worker natin para sila mag-declare kung paano mag-receive ng Holy Ghost, paano ang guidance. No, dapat equip na rin tayo niyan. Kasi pagdating doon at ang Diyos mag-pour out ng Holy Ghost, trabaho na natin yon. No, dapat alam natin kung paano maging komadrona sa kanila.
no, kung paano sila makapanganak. So, thank you, Jesus. Thank you also, Lord. Si Brother Ed, hindi pa naman ganong kagaling, pero nakabalik pa rin. Thank you, Jesus. No. Pinakiusapan na lang ni Sister Bell, palalabasin nyo na kami, Dok. Magsisimba pa kami Sisimba pa kami bukas. No? Ibang klase. May misa pa, may misa. So, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for magandang panahon at always for sending us visitors, Lord Jesus. Let's open our Bible in the book of Matthew. It's only in Matthew. No. Ano po? Ay, Sister, no, hindi. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Talagang matahimik lang kasi talaga si Sister Norlin. Ay, Sister Norlin. Thank you, Jesus. No, tuloy-tuloy lang tayo sa prayer pa rin. No, kay Brother Dennis, kay Sister Norlin. Iba pa rin, Sister Norlin, na nakakarating ka sa church. No, iba ang higop pag tayo ay nandito sa church. No, hindi pa ako nagbabasa ng scripture, may humihikab na. Paano pa kaya pag nagbasa na ako? Sige lang, sige lang. Napagod sa outreach kahapon, kaya naintindihan natin yan. No. Ano nangyari kay Eutychus? Hindi, wala naman tayo sa bintana eh. Nandiyan na sa upuan. At, and also, thank you, Jesus, sa tulong niya kay Sister Hazel. Kasi kahapon, yun, linis ng CR natin. So, naka-tiles, no, nagkamali sa pag-apak na dulas, bugbog yung kanyang dito na side, no, maga, lalo na kahapon, parang pati mga ugat niya parang nagsi-alsahan, no, biglang, pero nalagyan naman ng yelo. And thank you, Lord, na walang broken bones, walang Sterling, hindi na natin ipapa-x-ray yun. Kasi kung may broken bones, hindi ganyan yan siya, no? Pag may, ipa-x-ray pa rin natin para yung sa paa niya lang po. Oo, yung talagang, no, mabuti nakuha pa niya na makaiwas pa kasi kung hindi, yung ulo niya tumama doon sa pinakakanto ng tiles. Disgrasya sana. No, kasi yun. But again, thank you, Jesus. No, dahil no, itong mga pangyayari na ito, sabi nga natin minsan, kahit anong ingat na natin, no, especially sa mga seniors natin, no, na wag lang mangyari lagi ang mga tisod-tisod, mga bagsak-bagsak, no, kasi napakahirap, lalo na mga brittle na, mga na yung mga buto natin pag nagkakaedad, so mas delikado. But thank you, Lord, sa protection mo pa rin. No, sa ngayon, lang, medyo bugbog lang. Ang laking pakinabang na andyan yung wheelchair at saka pinasa na naman. Huwag mo lang ipasa sa iba yan, pag gumaling ka. No, yung wheelchair at saka yung tungkod dito. No, andyan lang yan for emergency. Pero wag nating naisin na tayo. No, ayaw natin ipamana yan. No? Chapter 5 of Matthew, dito lang yan makikita mga kapatid sa Matthew. Wala sa John, wala sa Mark, wala sa Luke. No, dito lang sinabi. Isang verse lang ito. No? Matthew 5:13. 13, you are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. No? Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, sabi niya, ano ang ipagpapaalat nito? Wala nang ano pamang kabuluhan.
No, pag nawala ang alat ng asin, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. No, wala nang kwenta eh. So ano ang tendency? Tapon mo na lang. Shall we pray for a while? Lord, thank you for the word of God you've given us every time we gather. Thank you for the topic. Thank you for the strength that you've given us to our teachers every Sunday sa pagtuturo ng iyong mga salita. Lord, thank you so much. We are so thankful for being with us always and for answering our prayers every time, every Sunday, for sending us visitors. You pour out your Holy Ghost. Thank you so much, Lord Jesus. And we are always praying, Lord, that you give them a heart, a good ground, Lord Jesus, upang kanilang mahalin at magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Lord, thank you for the healing that you've given us each day. No, iba sa amin na hospital, but Lord, thank you that we are able to breathe. Thank you for the breath of life that you've given us each day. Thank you so much. Bless your word, Lord. We cannot do this alone. We love you, Lord, again, with all humbleness, Jesus. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. The title of our preaching, You are the salt of the earth. No, we are the salt of the earth. No, pinaghirapan pa ni Brother Roman to. No, you are the salt. No, gawa sa asin yan. No. Thank you, Lord, no, dahil tayo, sabihin lang natin kay Brother Roman, Brother Roman, ganito yung title. No? Tapos siya na yung pahihirapan natin kung paano siya mag-isip, kung ano ang ilalagay dyan. But thank you, Lord, for that talent na binigay mo kay Brother Roman. Kasi pag kami lang, baka ilang linggo na, hindi pa namin mabuo yan. No? Wala tayong talent dyan eh. But ganun lang naman sa church, kung saan ka mapapakinabangan, and we give it for the glory of God. No, so again, mga kapatid, ang sabi ni Jesus, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipag-aalat nito? No, wala nang ano pamang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. You are the salt of the earth. Hindi sinabi ni Jesus, you are the cinnamon of the earth. You are the paprika of the earth. No, you are, you are the cayenne. Ay, mas matindi pag cayenne. You are the cayenne of the earth. You are kung ano-anong mga spices ang sinabi niya, but God, wala siyang sinabi kung hindi, you are the salt and you are the light of the earth. No. Hindi niya sinabi kung ano-ano pa mang spices. No, because iba ang properties na mayroon sa asin, mga kapatid, compared to every spices that we have, mga herbs, anything na pampalasa sa pagkain, iba ang salt. No, we are different. We are totally different. One of a kind, mga kapatid. So sabi niya, you are the salt of the earth. Kayo ang asin ng mundong ito. No, sa panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, salt was a valuable commodity. In the time of Caesar, sa panahon ni Jesus Christ, andito na pala si Brother Ernie. Brother Ernie, kamusta ang Romblon? No, umuwi ng Romblon si Brother Ernie. No, so thank you, Lord, for your protection. No, so Rome paid their soldiers in salt. During the time of Jesus Christ, panahon ng mga Romano ni Caesar, ang isa sa binabayad nila sa mga sundalo ay asin. Ngayon, magtatrabaho ka, tapos bibigyan ka ng asin, ay sasampalin mo o susuntokin mo yung, yung boss mo, bakit asin ang ibinigay sa'yo? No, hawakan natin yung senturo natin dahil sa Martes, magtataas ang diesel ng almost 20 pesos. Ang gasolina, magkano gasolina, Brother Roland? 7? 10? Tapos ang kerosene sa mga nagagaas, 24.75. Ganun po. Ibang klase. No, pagkahoy, bawal naman sa syudad. No, sa probinsya, pwede. But lahat ng yan, mga kapatid, no, so just imagine, anong gagawin natin? Maglakad, mag-e-bike, pag gusto niya ng e-bike,
lapit lang kayo kay Sister Ellen, alam niya ang gagawin. So again, mga kapatid, sa panahon ni Jesus Christ, ganon ang, because ganon ka-valuable, ganon ka-importante ang asin during their time. Tapos in an ancient, no, sa lumang China, ang asin is next to gold. No? Pag nagkalakal ka ng asin, ang asin ina-ambush yan. Or anong tawag dito? Hina-hijack. No, ganda ng biyahe mo, ikaw ay merchant, negosyante, kaya nilang iharangan at kunin yung mga asin. Ganon ka-valuable, ganon ka-halaga ang asin during that time, mga kapatid. Pero sa ngayon, ano ang value ng asin? No? No, parang wala lang sa atin. No, dati asin lang galing sa dagat, may asin, yung tubig nilalagay doon sa loob ng bambo, no, tapos lulutuin, iba rin ang lasa ng asin pag galing sa loob ng kawayan. The way na magluto sila. Mayroon naman galing sa pugon. Ibuuin nila yan, tapos yung asin, pag nabuo na lahat, babasagin yung pugon, gawa sa clay, tapos okay na rin. No, tapos ngayon, pumasok pa yung Himalayan salt. No, ang daming minerals, ang daming nutrients ng ganong klase ng salt. No, saan nakukuha yan? Sa Himalayan salt ang tawag, pero doon yan na mamanufacture sa Pakistan. No, mayroong isang dating lake doon, sabi nila thousands of years ago, mayroong isang dating lake na natuyo at nung natuyo na, ngayon na-discover nila at yon bulldozer, minimina ang Himalayan salt doon. No, sa lugar na yan, dating lawa na salty, tapos ngayon, yun yung minimina nila, pinkish ang kulay, parang bato, ganyan. No, pagdating doon sa Pakistan, napakamura. Paglabas ng bansa nila, napakamahal na ng Himalayan salt, no, napaka-nutritious na klase ng asin. Mayroon pang isa, yung Celtic salt. No, Celtic salt, pero ang spelling C-E-L-T-I-C. Pero ang pronunciation niya Celtic salt, no? Iba-iba rin ang klase, may Epsom salt, may ang daming klase ng salt. May iodized salt, no? Ang iodized salt na process na 'yan, ano na siya. Yung ginagamit natin, yung usual lang na rock salt, no? Ang rock salt natin minsan depende pa 'yan sa quality ng tubig. Pag ang tubig mo hindi ganong kalinis, ang quality ng asin, expect mo parang dirty white, medyo madumi, pero pag ang tubig malinis, iba rin. No, mayroong niluluto sa kawa na asin, lulutuin nila yon hanggat sa maluto, o mayroon namang iba, doon sa dalampasigan, malawak yung buhangin, kukuha sila ng tubig, tapos ibubuhos doon sa parte ng buhangin, mula umaga hanggang hapon, parang didiligan nila yung lupa, tapos pagdating ng hapon, i-scrape nila yan, yung taas na yan, doon magde-develop ang asin, at pag na-develop na, another proseso na naman. So, ganon. Maraming ways kung paano makakuha ng asin, mga kapatid. But during our time, ano ang value sa time natin ngayon pagdating sa salt? No, hindi na yan natin pinapansin. No, parang wala na lang yan sa atin. May salt na mamahalin, may salt na mura lang. But salt is composed of, sa mga estudyante, ano ang chemical composition ng salt? No, sodium chloride, no, NaCl, no, sa chemistry, sodium chloride. Ang salt, ano ang mga properties nito, mga kapatid? Highly soluble, no, in water, no, madali siyang paglagay mo, matutunaw ka agad. Odorless, walang amoy, salty taste, non-conductive as a solid. Pag solid ang asin, non-conductive siya. But strong electrolyte in liquid. From solid, wala siyang conductor, hindi mo siya maano. Pero pag ang salt, tinunaw mo sa baso, ay matinding ang conductibility. Mga engineer natin, Brother Lars, yung electrolytes na mataas.
Kaya pag may sakit ka, dehydrated ka, no, kuha ang asin, may kunting asukal, ganito, lagyan. No, so ang asin, ganon. Pag tinunaw mo, magiging conductive siya. Alam nyo, ang asin, mga kapatid, ang thermal properties niya, yung melting point, alam yung melting point? From solid to liquid, mula sa isang bagay na matigas, gagawin mo siyang liquid. Ang asin, ano ang melting point ng asin? Ilang degrees? 100, ganon? No? Ako nga, sabi ko, ganon pala kataas. 801 degrees Celsius. No, kumuha ka ng isang, anong tawag doon? Igniter o torch. Kuha ka ng torch, kung mayroon kayo, sampulan nyo, sunugin nyo yung asin, hindi nyo basta-basta masusunog. No, melting point niya. Matutunaw mo siya 801 degrees Celsius. Antindi nun. No? Yung bakal at least mga 1,000 siguro, ganon. Pero pag tutunawin niya, ang asin, ganon mga kapatid, no, hindi kaagad siya natutunaw. No? At kung gusto natin, kagaya niyan, sa mga isang way to preserve, no, yung mga sorbetero dyan, wala naman silang freezer na dala, walang refrigerator. No, so hindi natutunaw yung yelo dahil anong ginagawa? Yung asin minimix doon sa yelo hanggang madaling araw, hanggang kinabukasan, ubos na yung ice cream, yung yelo hindi pa. No? Ganong katindi ang asin, mga kapatid. No? When we dissolve, ito sinasabi ko, mga properties ng asin, mga kapatid. When we dissolve salt, it is still salt. Ang asin, pag tinunaw mo, asin pa rin siya. No? That is why iba tayo, mga kapatid. No, that is why Jesus said, you are the salt of the earth, because iba ang properties ng salt sa lahat ng mga spices na ginagamit natin, mga kapatid. No? So, anong sabi niya? When we dissolve salt, it is still salt. Kahit anong gawin mo, salt pa rin yan. Kahit anong problema natin sa buhay, mga kapatid, if God is with us, who can be against us? Anumang problema, anumang sitwasyon mayroon tayo sa buhay. If God has called us, at kung tayo ay pinili ng Diyos, kahit bulubaliktarin pa natin, mga kapatid, ano ang sabi ni Paul? Persecution, famine, pestilence, lahat na pwedeng maghiwalay sa atin sa Diyos. Sabi niya, walang makakapaghiwalay sa atin. No? Because if we are salt, kahit tunawin man tayo, we are still salt. No? At ano pa ang pwedeng mangyari, mga kapatid? No, when we dissolve salt, it is still salt, undergoes a physical change, not a chemical one. No, yung physical change na lang ang magbabago from solid to liquid. Pero anong mangyayari? Pag gusto mo siyang mapakinabangan ulit, yung liquid na hinalo yung asin doon, pag nag-evaporate na yung tubig na pinagaluan mo ng asin, pag na-evaporate na, anong mangyayari? Yung liquid na salt, babalik pa rin sa salt. No, ganon ang properties niya. Sa chemical composition, hindi nagbabago ang salt. No, ganon katindi, mga kapatid. Kaya wag na tayong magtaka, pag sinabi ni Jesus that we are the salt of the earth, wag tayong magtaka na kung anuman ang sitwasyon natin, init ng sitwasyon natin, issue sa buhay, ano nangyayari? Pinagdadaanan lang natin. No? Andun tayo, nakababad sa problema, pero pag natapos na yung problema, salt pa rin tayo. Asin pa rin tayo, mga kapatid. Hindi tayo nagbabago ng chemical composition. No? Pag natunaw, sabi ko nga kanina, pag natunaw ang asin sa tubig, naghihiwalay ang sodium ions at chloride. No, maghihiwalay sila. That is why mag-a-activate ngayon na magiging conductor na siya. Yung ano na siya, dadaluyan na ng electricity. No, pwede ka nang makuryente pag ganon. But it will remain yung chemically unchanged and can be recovered by evaporating the water. No, physical change, salt breaks down into ions but does not turn into a new substance. No. Kahit anong gawin mo, asin-asin talaga. No.
Kaya sinigurado ni Jesus at alam niya no, na kahit anong gawin pa man ang sitwasyon sa atin, you are the salt. No? No, ikaw salt ngayon, sa susunod or bukas, pag ikaw ay nadaanan ng sitwasyon, dahil masaya ka bukas, sugar ka na. No? Hindi pwedeng ganun. Asin pa rin, mga kapatid. No? And, anong sabi dito? Reversible. No, reversible. If you evaporate the water, the salt will recrystallize and return to its original form. No, paminsan-minsan sa sitwasyon ng buhay natin, no, parang mayuyupi ka na sa problema, no? Parang madudurog ka na ng problema, pero hindi ibig sabihin na no, wala ka na. No? Ang salt pwedeng matunaw, kagaya natin sa sindi ng sitwasyon ng mga issues ng buhay natin, pero again, pag dumaan na yung mga problema na yon, parang yuping-yupi ka na, pigang-piga ka na, pero pagkatapos na dumaan yan, ano ang mangyayari? No? For a while, ikaw ay nagiging liquid, pero pag natapos na lahat, maya-maya, balik ka na naman sa pagiging asin. Mga kapatid, no? Ang ganda ng design ng Diyos natin, mga kapatid. No, salt just goes from a solid state to a dissolved, a unique state, but it is still sodium chloride or salt. Ganon pa rin siya, mga kapatid. No, salt is salt. No, ganon pa rin siya. Sino na ang tawag dito? Sino ang madalas kumakain ng boiled egg dito? No, boiled egg. Nilagang itlog. No. Mahilig ba tayo sa itlog? Pang-umaga, sunny side up, scrambled egg, o ano pa man. No. O kahit sa boiled egg na lang. No, sa atin, mahilig sa itlog. O basta pagkain ng itlog na yan. Masarap ba pag walang asin? No? Walang lasa, no? Walang lasa pag walang asin. Kahit anumang niluto. Brother, hindi na importante ang asin. May kinor naman na. No, may knor. No. May magic sarap naman na. May bitsin naman na. No. So brother, hindi na kailangan ang asin kasi dito pa lang sa isang pouch na magic sarap solved na, brother. No, okay na. Hindi na kailangan ng asin, pero iba pa rin ang asin, mga kapatid. No, sa lahat ng niluto, hindi lang sa ulam, hindi lang sa mga tinapay, ang tinapay hindi masarap pag walang asin. No, kaya ang tawag diyan pandesal eh. No, pandesal, flour na nilagyan ng asin. No, ang cake mayroon din 'yan. No, may halo-halo na 'yan, mga kapatid. No, so marami. That is why salt is very important. Mawala na ang lahat sa niluto mo, wag lang ang asin. No? Kasi, pero ang sabi nga nila, ano daw? Malas maghiraman ng asin sa gabi. Malas kasi hinihiriman ka lagi. Yun ang malas dun. No? Anong gawin mo? Sa umaga na lang manghiram. Sa probinsya kasi ganun. Ay, naubusan tayo ng asin. Punta ka kay ganito sa kapitbahay. Choy. No. Ate, pahingi pala nung asin. No, manghingi ka lang doon. Tapos ang ibibigay sa iyo na asin, yung basang-basa na. No? Ay, ito lang yung asin namin eh. No, nagmo-moist na, may tubig na. No, why? Hindi natakpan ng maayos, hindi na preserve, hindi iningatan ng maayos, mga kapatid. Pero ano ang sabi ni Jesus? Sabi niya, ano ang pakinabang ng asin kung ito ay nawala na yung niya, no? Pag ito ay tumabang na. No, dito pa lang tayo, mga kapatid, sa properties ng asin. Pero tandaan natin that inihambing tayo ng Diyos sa asin. No, ano ang mayroon sa atin na tayo ay inihambing ni Jesus Christ sa asin, mga kapatid? Sabi niya, ano ang silbi nito na siya ay isang asin pero matabang na? No, wala ng pakinabang. Ano ang kanyang maibibigay, mga kapatid? No, wala na, useless na siya. Kaya ang sabi, pangit na yung asin, basa na, itapon mo na, bili ka ng bago. No, anong sabi ni Jesus? No. Tayo ganun din. Pag wala tayong pakinabang,
sa mundong kinabibilangan natin, anong gagawin sa atin ng Diyos? Tapon din. No, wala ka na palang kwenta, ano ka na? No, useless ka na, wala ka na. Pero tayo mga kapatid dati, no, kahit marami kang kaining itlog, okay lang. No, pero pag walang asin, sabi ko nga, parang hindi mo ma-feel. Pero dapat yung asin, sakto lang din. No, wag din masyadong marami kasi sakit sa kidney rin ang ating abutin, mga kapatid. No, nung mga panahon na tayo ay wala pang Holy Ghost. Nung mga panahon na wala pa tayo sa paglilingkod natin kay Jesus na ito. No, may lasa ba yung buhay natin, Brother Welp? No, iba, no? Yung lasa na alam natin, yung lasa na kung ano ang mayroon ng mundo. No? Ay, masaya ako, brother, kasi kakainom ko lang ng 3 Red Horse. No. Brother, masaya ako kasi nakaubos ako ng isang kahang sigarilyo. Brother, masaya ako kasi kakatapos ko lang magsabong. No, nanalo ako. No. Brother, ganito, ganyan. No, yon ang lasa na gusto natin dati, yung lasa na nasa mundo. No. Masaya na tayo dyan. Pero ang mga lasa na yon, walang kwenta yon. Kasi kinabukasan, hahanapin mo na naman yon hanggat maging addictive ka dahil akala mo doon ka masaya. Walang mangyayari. Pero itong Holy Ghost, si Jesus, mga kapatid, ano ang sabi niya? One time ka lang uminom. No, sabi niya doon sa Samaritan woman, kung alam mo lang sinong kausap mo na ito at pag ikaw nakainom, sabi niya, hindi ka na maghahanap ulit. No. At yun ang ginawa ni Jesus sa atin, mga kapatid. He gave us the Holy Ghost. That is why iba ang lasa ng buhay natin. No, iba ang buhay natin ngayon, mga kapatid. Kahit may problema, may sakit, anything, still, no, masaya at maganda pa rin ang buhay natin dahil may lasa na. No, iba na yung lasa ng buhay natin, mga kapatid, hindi nakagaya dati pa. No, at anong sabi ni Jesus? No, pag mayroon ka na yan, ay hanggang eternal na yan. No, ingatan mo na hindi masira. Why? Paano masisira, mga kapatid, ang asin? Sa atin nakakaalam. Paano natin sirain ang asin? Hindi siya masira sa tindi ng init. Pag nilubog mo sa tubig, hindi siya nasisira. Kahit pukpukin mo pa siya, durugin mo pa siya, hindi siya masisira. Kahit ihiwalay mo pa siya, hindi siya masisira. Saan masisira ang asin? Contamination. Ano ibig sabihin ng contamination? Yung pag nahaluan ng ibang chemical composition, pag nahaluan ng dumi, that is why, ang sabi ni Jesus sa Romans, be ye not conformed unto this world, but be ye transformed by the renewing of our mind. No, why? Sa ganong paraan, tayo na salt mismo, hindi tayo masisira sa kung ano pamang mga sitwasyon na mayroon sa paligid natin, but if we allow ourselves to be contaminated, no na tayo ay makontaminate, mahaluan ng kung ano-ano pamang mayroong mga bagay dyan sa labas, doon masisira ang asin. No. Sa problema, hindi tayo masisira, mga kapatid. Sa sitwasyon ng problema ng buhay natin, hindi tayo masisira. Sa sakit, hindi masisira ang pananampalataya natin. Sa kung ano pa mang mga problema na mayroon tayo. But if we allowed those earthly contamination, no, paano sila makapasok? Spiritually. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pag inallow natin ang mga bagay na yon, makukontaminate talaga tayo. Yung puro, no, yung asin, mga kapatid, yung puro, no, na asin. Because salt speaks or spoke of purity. No? The Romans believed that salt was one of the purest things on earth because it comes from the whitest and the purest properties, the sea and the sun. No? Hindi mabubuo ang asin kung wala ang init at wala yung dagat. No? Doon mangyayari yan. The sea and the sun. Jesus could have been saying, no, again, pero in example niya tayo of purity to those around Him,
Purity of speech and purity of life. Kahit anong gawin mo sa asin, asin pa rin yan. But if we allow those contaminations, mga kapatid, kung anong nakikita ng mata natin, kung ano ang kinasasaya ng laman natin, itong congressman na nag-example tungkol kay Ann Curtis, ngayon kawawa siya dahil siya ang binalikan. Why? Alam niyo mga kapatid, paano nagiging madumi ang isip ng tao? Sa kung ano ang kanyang nakikita. Paano naisip ng congressman yung ganong klaseng thinking? It's because, hindi niya man aminin, because of pornography. Paano matitrigger ang desire ng laman na ito? Paano mo maiisip ang ganong klaseng lustfulness, ang ganong klaseng kalukuhan, kung walang nagtitrigger sa isip mo, walang nakikita ang isip mo ng ganong bagay, hindi matitrigger yan. But because of constant, palagi exposure, contamination, ng ating mga mata sa mga bagay na yan, kaya pwedeng madali ka makaisip ng ganung bagay. Nakaka-form ka ng ganung bagay. Why? Because ang isip mo, ang mata mo, yun lagi ang focus, contamination. Doon ka lagi ano sabi ni Jesus? Be not conformed to this world. Sabi niya, kung ano ang mayroon ng mundo, huwag kayong makiayon dyan. Kung okay lang sa kanila ang pornography, huwag kayong makiayon dyan. Kung okay sa kanila ang kalaswaan, huwag kayong makiayon dyan. Be ye transformed by the renewing of your mind. Kung makaisip ka niyan, ano sabi niya? Be ye transformed. Linisin mo, ayusin mo ulit ang isip mo. Why? And that is psychology. Doktor mismo nagpaliwanag niyan. Mga psychologists, mga dalubasa sa utak, pagdating dyan, sabi niya, hindi ka makakaisip ng bagay na yan kung wala kang nakikita at lagi mong nakikita, ganun lagi ang exposure mo, kaya ganyan ang pati pananalita mo. Ganon ang paliwanag. Because paano ma-develop yan? Kung wala yan sa surroundings mo, wala yan sa paligid mo, wala kang exposure na ganyan, hindi mo problema yan. Nothing to worry about it. Nakaka-create ka ng ganong bagay. Why? Andyan na yan lahat, mga kapatid. So anong sabi? Contamination. Huwag tayong papadala dyan sa kung ano mayroon ang mundo. Why? Yun ang sabi ng Diyos. Pag problema, hindi tayo masisira sa problema. Sa sakit, hindi tayo masisira sa sakit. Gutom, kulang pamasahe, lahat, hindi tayo kayang sirain yan. But if we allow ourselves na pumasok ang contamination sa asin, patay ang asin. Pag pumasok na ang karumihan, kalaswaan, kalukuhan, anong style ng mundo, pag yan pumasok na sa sistema natin, tapos na tayo. If we allow those things, yung mga contamination na ito, mga kapatid, sa init ng problema, tested by fire, through our faith, hindi tayo masisira dyan. Pero saan tayo masisira? Dito, sa mga bagay na kinikiliti tayo palagi. Na akala natin maganda, akala natin masaya, pero pag pumasok ka na dyan, contaminated ka na. But we are so thankful to God for giving us this altar, that we have the chance to transform ourselves, mga kapatid, sa harapan ng Diyos, na pag nangyari yan, repent. Every time we are contaminated, face God, accept, wala nang marami pang usapan, and then repent. Ganun lang kasimple. Huwag nang paligoy-ligoy, huwag nang Alam niyo mga kapatid, itong mga na kwento ko nga rin kanina, itong mga Hudyo, kaya iba ang buhay nila. Hindi ko alam kung nakwento ko na rito. Nakwento ko na. Ang buhay ng mga Hudyo, kaya sinsado sila. Dahil ang way of thinking nila iba. Tanggapin natin that life is unfair. Ang buhay hindi patas. Kaya hindi natin makumpare sa kapwa natin tao kung anong sitwasyon ng buhay niya na mayroon siya. Ang mga Hudyo, ano ang tinuturo sa mga anak nila?
12 years old, 13 years old. Anak, tandaan mo, ang buhay ay unfair. Ang buhay ay hindi madali. Ang buhay ay puno ng problema. Ang buhay ay mahirap. No. Instead of complaining, bata ka pa, find something, the solution. No. Instead na reklamo ka ng reklamo sa buhay kasi si ganito, ganyan, yung sitwasyon ko ganito, yung ganito, ganyan. Sabi niya, tumahimik ka. Anong dapat mong gawin? You find a solution, you find a way. No? Ibig sabihin, resilient sa mga sitwasyon. Ayan, buti nag-agree siya. Oli, no, mga kapatid, why? No. Yes, mahal natin ang mga anak natin, pero hindi pwede na ipamper natin sila. No. Pahirapan natin sila sa buhay. No. Nak, love you. Kasi mamaya sisingilin na naman ako niyan. Papa, bakit nasabi mo yun? No? So ipapaliwanag ko na naman. No? What we are saying, mga kapatid, kailangan makaranas sila ng hardship. No? Hindi pwedeng saluhin natin lahat. No? Sabi ko, wala nang buhok, ikaw pa rin maglalaban yan. No? Ikaw pa rin magpapakain. No? Ikaw pa lahat, hindi po pwede. No, why? Magiging lalakihan sila na hindi mapakinabangan. No, at imagine, ikaw na nanay, ikaw na tatay, hindi ka na halos makakilos, tapos ikaw pa ang hihingan ng pera. No, nay, pahingi muna kahit panggas lang. No, ikaw tong may lakas, kami dito na wala ng trabaho, kami pa ang hihuhut-hutan mo. No? Why? No, dahil nasanay na lagi na lang. Binibiro ko nga kanina si Kuya Apeng. Kuya Apeng, handa ka na ba? Si Brother Felipe. No. Sabi ko, handa ka na ba? Brother, first time. No, aalis ng bahay. No, wala tayong choice. Ganun talaga. No, that is part. Tayo rin naman. Mahal natin yung mga anak natin, but time will come. Pag nagdesisyon niya na umalis, wala na tayong magawa dyan. No. But that is responsibility, mga kapatid, no, dahil bata pa lang, no, of course, mahal natin, ibigay mo ng lahat ng mabuti sa kanila na hindi natin napapansin na paglaki nila, inutil sila. No? Hindi nilang kayang mabuhay pag wala tayo. No, tapos kung anuman ang problema nila sa buhay, hindi sila umasenso sa buhay dahil walang ginawa kung hindi ituro ng ituro yung kapitbahay, yung kapatid, yung nanay, tatay, sila tong may kasalanan. Bakit ako nagkaganito? No, kaya hindi ako masenso sa buhay dahil si nanay ko ganito, si tatay ko ganito. Tapos na tayo dyan. No, masisi natin sila kalahati lang. No, hindi natin pwedeng masisi ang magulang natin forever na sila ang may diferensya, kaya tayo nasira ang buhay. Hindi po pwede yun. Why? God has given us the freedom. God has given us the choices. Binigyan niya tayo ng intellect that time will come, may choices tayo na pinipili. No? Nakapag-aral ka na. May isip ka na. No? Yes, kung ang magulang mo may kasalanan, pero hindi forever na sila sisihin natin. No, dahil tayo ay may sarili ng kaisipan na mamili kung ano ang mabuti at hindi. Ano? Nay, ginawa ko to kasi ikaw may kasalanan eh. Ay, wag ka. No, decision mo yan. Hindi galing yan sa magulang mo. No, because God has given us, mga kapatid, that kind of freedom to choose. No, yung bagay na yan. So, yun sa mga, kaya yun ang ginagawa natin. No, hindi yan sila mamamatay dyan. Hindi yan sila, although mahirapan sila, pero dapat lang yun na maranasan nila. Para time will come, pag may problema, alam nila ang gagawin sa buhay. Alam sa China, yung mga kabataan doon, pinapasakay sa simpleng, parang anong tawag dito? Yung parang boat sail o sailboat, yung may layag na bangka. Tapos, yung kasya lang yung bata, maliit lang. No, parang kayak ang laki, tapos may sail, tapos itataob yun, yung bata andon sa baba, sa tubig na hindi niya abot. Marami sa atin dito, pag hindi naabot yung buhangin, andun ka sa dagat, ay, hindi na.
Amen? Hindi na alam ang gagawin. Tandaan natin mga kapatid, sa tubig, sa dagat, the more na mas marami kang movement, the more na ikaw ay malulunod. No, hindi yan nakukuha sa paramihan ng galaw. No, hindi yan nakukuha dyan. Pag andong ka sa tubig, kahit natatakot ka, try to relax. I-relax mo lang ang katawan mo kasi doon magpo-float ka. The more na gumagalaw ka, the more na nauubos ang energy mo, the more ka lulubog. At kung andun ka sa ilalim ng tubig at malalim, hindi mo yan makukuha para makaangat ka. Lahat ng galaw mo, mabilisan. Hindi. Ang galaw niyan, simple lang. Isang ganun lang. Ganon ang galawan. But because pag umiral na ang nerbyo sa tubig, wala na. No. Hanggang baywang lang. Alam mo yan na, ay, alika, maligo tayo, dito ka. Brother, ayaw ko dyan. Natatakot ako, hindi hanggang dito lang. Oh, bakit? No, baka may pating. Ganito lang. Brother, sa libro nga may pating. Di ba? Sa dagat pa kaya? No. Di ba, Brother Norman? No. But again, mga kapatid, ganun yun. Sinasadya, yung bata andon, may life vest. Sabi niya sa coach niya, Coach, tulungan mo ako, hindi ko kayang ito, hindi ko kayang gawin. Kung anong dapat kong gawin, hindi ako makaakyat dito sa kayak na to, hindi ko kaya. Sabi ng coach niya, hindi, kaya mo yan, kaya mo yan. Coach, hindi ko kaya. Kaya mo yan. No. Make a way, gumawa ka ng paraan. No. So, tinuruan siya kung anong kanyang dapat gawin. Yung gitna ng boat na yon, para kasing may may rudder. Yung rudder, anong rudder? Timon. No, yung nagbibigay ng direksyon doon sa sinasakyan mong bangka. O, sabi sa kanya, nag-i-instruct sa kanya, dito ka, gawin mo to. O, lapit ka rito. O, yung timon na yon, ginaganon niya, para pag ginanon niya, babalik yung bangka. At pwede na siyang umakyat. Sabi niya, Coach, hindi ko kaya. Sabi niya, kaya mo yan. Coach, napakabigat, hindi ko maganon. Kaya mo yan. No. Hanggat sa ang nangyari, na kaya niyang iganon, ang problema niya ngayon kung paano na umakyat ulit doon sa kayak. Yun palagi, hindi ko kaya, hindi ko kaya. No. Hindi, kaya mo yan. Ganito ang diskarte, gawin mo hanggat sa nakaakyat siya. Ano sabi ng coach niya? Di ba kaya mo? Yes, coach, kaya ko. No. Why, mga kapatid? Mind. Oo. No. Kaya anong nangyayari yan? Okay lang na ang bata, lalaki na walang kwenta, dahil child abuse. Hindi mo mapakinabangan, problema ng sosyudad, ng society. No? Dahil nung bata, lahat ng pamper, lahat ng ginagawa, ayaw kong maalikabukan, ayaw kong malamukan ito. Ay, di lagay mo sa refrigerator. No. Para tayo na mga magulang, hindi ganon. No, why? So anong sabi ng bata? Tumaas yung kanyang self-esteem. Yun ang tinuturo sa kanya, hindi para patayin ka kung hindi maintindihan mo that there is a solution to every problem. No, na hindi ibig sabihin, hindi mo kaya. No, kaya mo. Kasi ang tendency natin, andyan si Papa, andyan si Mama, andyan si Tita, si Tito, kaya nila yan. Kahit hindi ako magtrabaho, kahit 50 years old na ako, nakahiga lang ako, okay lang naman, andito yung apo niya, andito lahat, okay lang. Pag hindi ako magtrabaho, mayroon namang lolo na bibili ng gatas, mayroong lola na mag-aasikaso, di batugan. No? Kita mo yun? No? Kaya sa mga kababaihan natin, pag may nanligaw sa inyo, kaya nga sabi nila, think a million times. Why? Ano ang turo sa mga Hudyo? Pag may nanligaw sa inyo, hindi kayo isang parang winning prize. Na pag sumagot kayo sa lalaki, parang nanalo yung lalaki. Sabi niya, hindi kayo reward, hindi kayo award. Sabi niya, lalo na kayo na kababaihan, pag may nanligaw sa inyo at magplano kayo magpakasal.
Sabi niya, isipin yung mabuti. Why? No? Because ang mapapangasawa nyo, that will direct your trajectory of life. No? Sabi niya, pag kayo nag-asawa, yan ang magdidikta kung anong trajectory ng buhay ang mangyayari sa'yo pag may asawa ka na. No? At nagdadalawang isip ka na, Sister Sarah? Hindi ba? No? Si Brother Vince kanina, mukhang ang bigat na ng iniisip eh. No? Nagkaklase kami, lahat busy sa pag-ano ng Bible, sabi ni Brother Vince doon sa lamesa. At sinismis na kita. Sabi ko sa kanya, Brother Vince, saan ka nakatingin? Bakit ang tagal mong nakaganyan? Hindi mo na lang pakiramdam, ano? Dumanding kami dyan. Kaya, dalasan mo pa ang pag-pray. No. But again, that is very true, mga kapatid. Kaya hindi natin yan minamadali. No, and of course, anong sabi? No, Salt spoke of purity, purity of speech, purity of life, mga kapatid. Dito sa church natin, of course, no, we respect everyone. No? Kung ano ang trato natin dito sa kapatiran natin, no, we are not selective when it comes to respect. No, hindi tayo namimili dito. No, na ito mas mataas ako sa kanya. Bubulihin ko to. No. Ganon yung style ng communication natin. Hoy, ikaw, alam mo, ganito, ganyan. No, wag naman ganon. No. Kung yan ay mataas ang pakiramdam natin o mababa, pag mataas, selective tayo, mataas ang respeto natin, mataas ang pakikitungo natin. Pag mababa, iba rin ang trato natin, wag ganon. No. We respect everyone. No, and we give honor. Sabi ng Biblia, we give double honor to those. Ano yung sabi ng Brother Roman? No? Sa Hebrews ba yun? O sa Brother Ricky? Ano? Double honor to, anong version? Hebrews or Romans? No? Yung mga tao na may, sabihin na natin, may mga responsibility sa church, mga kapatid, no, worthy of double honor. No, yung mga naglilingkod sa church, mga kapatid, and we respect everyone. No, yung mga teachers natin. No, let the elders that rule, 1 Timothy pala ito. No, that rule will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. No, yung mga teachers natin, hindi natin sila ini-elevate, hindi natin sila ina-idolize, pero ang trabaho sa church, mga kapatid, they are doing that with all their might, with all their heart. No, yung pagod andyan pag nag-aaral, pag nagti-take notes, pag nagre-research, lahat ang pagod andyan. No, pag sa mga teachers natin, mga elders natin na may mga responsibilities, mga preachers natin, pag nagpe-preach dito, ang haba ng preparation, hindi madali. Ang magturo, ang mag-preach, mga kapatid, and they are counted worthy of double honor, especially hindi yan sila binabayaran dito. No, lahat ng yan libre. No? At kung tayo mga estudyante na nakikinig, makinig tayo ng maayos. No? Kasi nagising tayo, nagpagod tayo pagdating dito, tapos tutulugan lang natin, wala tayong interes kasi sinusukat natin kung ano ang sinasabi ng teachers natin, wag naman. No, they are worthy. No, pag hindi natin yan maibigay, we are against the word of God. No, tayo ang lumalabag sa salita ng Diyos because salita niya ito. No, mga teachers natin, they are there to help us. No, so hindi natin yan sinusukat, hindi natin selective. No, na pag si Sister Kate ang nagturo, all ears tayo. Pag si Sister Giselle ang nagturo, all ears tayo. No, dahil gusto natin. No, wag tayong ganun. No, anyone na sino man ang nabigyan ng responsibility, makinig tayo.
No, wag nating susukatin na ito, ganyan, wala yan. No, wag ganun. No, magkakasala tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. No, say praise the Lord. No, so another thing, no, salt was a preservative. Ang salt ay isang preservative, mga kapatid. During their time, and naabutan pa. Nung time niyo po, Sister Kate, may freezer na, may refrigerator na. Mayroon na po. Wag namang, hindi naman offensive yung tanong ko. No. Alam nga naman itanong ko. No. Kasi, of course, understandable. Si Sister Bering na lang. Sister. No. Sa time mo, Sister Bering, may refrigerator na, mayroon na rin. Frigidaire. No? Frigidaire was a brand. No? Pero Westinghouse, kaso nasanay na tayo. No? Sa time nila, mayroon na, mga kapatid. Pero sa time ni Jesus Christ, wala pang refrigerator. No, walang freezer. Pag nagbiyahe ka, ang sentro ng pangisdaan andun sa Galilee, mula Galilee papuntang Jerusalem, it will take 2 to 3 days na biyahe. So para ma-preserve yung goods, mga isda, lahat, ang ginagawa, lalagyan ng salt, lalagyan ng yung mga karne nila, lalagyan ng salt to preserve na kasi ang asin, pag nilagay mo na doon, ang putrefaction or yung pagkabulok ng karne, ng isda na preserve dahil ang asin nagbibigay ng moisturizer, ng moisture to balance the temperature, kaya hindi kaagad mabubulok yung pagkain natin, especially yung mga isda, yung mga karne, no, from ganon, mga kapatid. So, being salt of the earth, we must live in purity, in holiness, no, in our community. What, mga kapatid? To slow down the decomposition of morals and culture to our society. No? Bilang salt, mga kapatid, pag tayo hinalo na sa sosyudad natin, sa mga kamag-anak, sa opisina, sa school, sa trabaho, sa komunidad, pag hinalo tayo ang nagbibigay ng moisturizer, ng preservatives, para kung anuman ang moralidad na pangit dyan, mga culture na hindi maganda, tayo ngayon ang magbabalanse pag andyan na tayo. No, why? Kasi nakikita nila, iba to No? Parang nakakaramdam sila ng hiya. No? Oy, bakit hindi ka naninigarilyo? Kasi nagcha-church ako yun ang sabi ng Word of God, hindi dapat maanong katawan natin. So pag na-mention mo minsan, ay ganun ba? Sige. No, dapat nakaubos na siya ng ilang steak. Ay, sige. No, usap lang muna tayo, wag na muna. Oy, shot ka muna, tagay ka muna. Hindi, nagcha-church na ako No, ay, ganun ba? O sige. No, biglang umiiba. So ang moralidad, ang immorality, ang kultura na hindi maganda kung ano ang mundo, pag hinalo tayo dyan, mga kapatid, napipigilan o nadidelay natin ang pagkabulok ng paligid o environment natin, mga kapatid. But paano pag nawala, pag tumabang na ang asin? Tatabang ang asin, pag, oy, shot ka muna. Ay, matagal ko ng yan. No, akin na. No. Ano ka asin? Hindi ka asin. Tumulong ka para mabulok yung bagay na yan. No. Ay, talagang na-miss ko yan No, talagang, akin na. No. Tapos, kunya, titingin-tingin ka muna sa paligid. Okay. Ligtas ka na. Safe ka na. No. Tapos sabay, doon mawawala ang lasa ng asin, mga kapatid. No, into our community, yung kabulukan ng mga bagay na yan. Kaya, anong sabi? Be not conformed. Huwag tayong makiayon kasi pag nakiayon tayo, mawawala na ang bisa, mawawala na, tatabang na tayo pag napunta sa kanila dyan. Kaya yung mga mahal natin sa buhay, pag mga gathering, mga reunion nila, kitang-kita nila ang pinagkaiba natin. At pag nakita, ganun ba? Akalain mo yun. Tanggap mo ng malapit ka ng mag-50, pero ang tingin sa'yo, 30 plus lang. Saan ka pa? Di ba?
Pag binlend ka dyan, no, lapit mag-50, ano? No, but why, mga kapatid? No, because napaka-importante. Napaka-importante kung paano tayo mag-blend sa kapwa natin because doon mapapakinabangan tayo ni Jesus. We have the Holy Ghost. Ang bunga ng Holy Ghost, kailangan makita, mag-manifest upang mapakinabangan natin ito at ito may apply natin sa kapwa natin. Imagine, mga kapitbahay natin, kung kalaban mo lahat. No, kung lahat sila, nadalhan mo na ng itak. No? No. Paano ka pa magiging salt sa kapitbahay mo? Huwag na tayong lalayo sa loob mismo ng pamamahay natin. No, kung sa loob ng pamamahay natin, ikaw lang mag-isa ang nagsisimba, ang naglilingkod sa tunay na Diyos. Tapos anong sabi? Yun nga, nagsisimba ka pa naman. No, pasimba-simba ka pa. No, ikaw lang mag-isa nagsisimba, tapos lahat sila kalaban mo. Anong problema? No, ano ang mayroon? Bakit hindi natin makuhang mag-blend? Anong sabi ni Jesus? Tamang timpla. We are the salt of the earth, mga kapatid. No, yung tama lang na tayo mismo na pag-blend natin sa kanila, pagpunta mo doon, nagiging masaya ang environment. Hindi yung pagpunta natin, lahat naging troublous na. No? Lahat gulo na, lahat nagpulasan na kasi ayaw na nila sa'yo. No, hindi tayo magiging salt dyan. No. Tayo mismo, mga kapatid, to purify yung holiness na makita nila sa atin, of course, number one, magdahan-dahan tayo sa ating bibig. No. Dahil yun talaga yun. No. Hindi ibig sabihin, sasabihin ko ang gusto kong sabihin, kasi ganito ako, bahala sila kung hindi nila ako maintindihan, ay hindi ka salt. No. Ano kayong pwede nating ikumpara? Cayenne, Sister Telma, Cayenne, no? Paminta o ano? No? Why? Because importante, mga kapatid, na pag tayo ay nag-blend sa kapwa natin, especially yung mga tao, kasi yun ang purpose natin. Nag-outreach tayo, pumupunta tayo sa iba't ibang lugar to outreach, kagaya na sabihin na lang natin, yung issue or yung sitwasyon nila, Sister Kayla. No. Nag-outreach tayo dyan. Alam nila kung anong pangalan ng church natin sa community dahil umiikot sila dyan. Tapos sabihin mo yung pinuntahan nila. Tapos pagbalik dito, yung buhok ni Sister Kayla taasan na kasi nakipagsabunutan doon sa nanay. No. No, tapos sinuportahan pa nung kanyang kasama. No. No. Pagdating, nung nangyari sa inyo? Ay brother, hindi namin nagustuhan yung sinalita niya. Akala niya siya lang marunong magsabi ng hindi magandang salita. Nung nainsulto kami rin. Pagbalik dito, may mga kalmot na, may mga... Paano tayo magiging salt niyan sa komunidad natin kung ganun din ang gagawin natin? No? Kung sakaling naiba at sumagot sila, Sister Kayla, ng tabalang, painsulto rin, sa palagay natin magbabago ang isip nun? Hindi. Pero nakita nila na, sige lang, no, ganito talaga because we are the salt of the earth. Tayo ang nagtitimpla sa mga tao pag mainit ang ulo. Tayo ang nagpapasensya. Tayo ang mga kapatid. No, so marami because we are the salt of the earth. No, tayo ang nagbibigay ng tamang timpla sa kanila. Kung ang buhay nila masalimuot, kung ang buhay nila ay aborido sila sa buhay, pagdating natin dyan, tayo ang magpakalma. No, huwag tayong magdagdag. No, wag tayong magsulsul, wag tayong, ay, ganun ba, mare? No? No? Wala naman sigurong mga apostolik dito na andun lagi sa kapitbahay, ano? No. 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 Pag hindi ka pa kontento, si kapitan na lang ang kausapin mo sa barangay. No, kasi si kapitan yun ang pinakachismoso sa barangay. No. Lahat ng isyo ng mga tao dyan na nilalapit sa kanya, alam niya yun lahat. No. So again, mga kapatid, no, so being salt of the earth, we must, pag nag-blend tayo, maganda dapat, mga kapatid, ang ating relasyon sa kanila. No, dahil yun ang papel natin, taga-timpla, no, sa trabaho, ganyan, lahat. No, salt gives flavor to food. No. So sabi ko nga kanina, ang pagkain pag walang lasa, pangit, pag walang asin, pangit, pag na sobra ang asin, pangit din. So tamang timpla at ang asin, lagi yan tinatakpan.
No, para makaiwas sa ipis, makaiwas sa langgam, sa tubig, sa kung ano-ano pa man. No? Kaya tayo ng mga mister, mahalin natin yung mga misis natin. Brother Sam, paano mo kinunik? No, dahil pag ang misis natin ang naghahain sa lamesa, no, patay tayo. No? Kaya mahalin natin yung mga misis natin. No, huwag tayong magpasawa. No? No, worthy of double honor. No? Yung mga misis natin, mga kapatid, again, mahalin natin sila. No, lalo na pag sila ang naglalagay ng pagkain sa hapagkainan, lahat ng sabotahe pwede nilang gawin. No? Pag sila, no, pag anuhan dyan sa lamesa na yan, gusto mo pa, Brother Vince? No, thank you, Jesus. No, ito mga kapatid, but again, lahat ng ito ay isang paghahambing lang ng Diyos natin, mga kapatid, about salt. Pero kita natin kung gaano kaimportante ang salt, mga kapatid, no, sa buhay natin. Again, kung wala tayong Jesus, wala tayong Holy Ghost, hindi naging flavorful ang buhay natin. No, sa buhay na ito, mga kapatid. And also, salt can cure. No, ang salt pwedeng mag-cure. No, salt can bring healing, but salt is painful to an open wound. No? No. Cure siya, pwede siya magdala ng healing, pero pag tayo ay may sugat, no, na nagkaroon ka na ng anong tawag doon, Brother Lars, sa atin yung mga, hindi, at saka yung masugatan ka sa dagat. No, minsan mali ang ano mo, may mga bato-bato, may mga shell, masugat ka. No, dahil nagkaroon ng open wound, iba ang sugat, ang hapdi. No, masakit, pero yung bagay na yan, mga kapatid, mas madali ang paggaling. No, mas madali ang healing. Pero ang hapdi, because open wound, but we are so thankful to God, mga kapatid, that every time pag tayo ay nahapdian, nasaktan sa salita ng Diyos, that means may healing na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. No, itong yung sa paa ni Sister Cheryl, yung parang dati parang balat ng kahoy yun eh. No, magdadry siya ng todo, pag tuyong-tuyo na siya, tapos bibiyak siya na parang balat ng santol. No, talaga naman yung skin mo parang nagka-crack na napakahirap talaga. No, nagkaroon siya niyan nung lumabas yung dalawang bata, no, lalo na itong huli, nung lumabas, yung mata niya na dating napakalinaw, hinigop. No? Lumabo yung kanyang mata, napunta sa bunso. No? No? Lumabas din yung mga ganun niya. Yung iba nga, pati ngipin, lumalambot eh. Sterling, ano? No? Nahigop lahat ng resistensya niya. No? Obvious naman, di ba? Yun, mga kapatid. Pero ibig sabihin, we are so thankful to God. Kaya yung mga bumibisita sa Red Sea, Sister Kalin, Dead Sea. No, ang Dead Sea ay isa sa pinakamagandang lugar para magbabad. Kung ikaw ay may mga scabies, ikaw may mga sakit sa balat, pwede kang magbabad doon, sigurado ikaw ay gagaling. Pero ang utos doon, magbabad ka but never dive. No. Pwede kang magbabad, magdahan-dahan. May nag-dive na ba doon, Sister Kalin? No. Pag nag-dive ka doon, para kang inuntog sa maso. No. Dahil times 10, times 12 ang alat na mayroon ang Dead Sea. No, talagang maalat 'yon. At sa alat na 'yon, hindi mo makuhang sumisid. Kaya huwag kang magbida-bida pag napunta tayo doon. Huwag tayong magbida-bida na mag-dive tayo kasi parang umumpog ka sa pader. Pag ginawa mo yan, mga kapatid. But again, no, we are so thankful to God. Kaya kita namin ang effect na yan. Pag makapunta kami sa dagat, wala kaming gagawin ni Sister Cheryl kung hindi ilubog niya lang yon. Pagkatapos nun, mga kapatid, kitang-kita talaga. No, kitang-kita yung effect, nagiging ano ulit. No, nagiging maayos ulit. Because yon ang effect.
At kita natin mga kapatid, the day that God has given us the Holy Ghost again, umiba ang takbo ng buhay natin, gumanda ang buhay natin mga kapatid, and also ano ang trabaho natin sa mundong ito, balansin natin through our outreach, ginagawa natin yan. So sa pamamagitan na yan, binabalansin natin na magbigay ng tamang timpla dyan sa community natin. Because we are the salt of the earth. At ingatan din natin na ang salt, tayo ay wag makontaminate, wag masira. Alagaan natin ito mga kapatid. Because ang sabi ng Biblia, pag nawala na ang salt, pag tumabang na, no? Pag tayo nawala na ang pagmamahal natin sa Diyos, pag nawala na ang fruit of the Holy Ghost, pag nawala na ang interest natin sa Diyos, paano pa tayo makabigay ng mabuti sa ating komunidad? Wala na mga kapatid. And again, we are the salt of the earth. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.